Nababahala ang ilang biktima ng martial law sa pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay ng posibilidad ng pagdedeklara ng batas militar. Pero ang giit ni Senate President Coco Pimentel, wala raw dapat ikabahala dahil nakasaad naman daw lahat sa konstitusyon ang sinabi ng Pangulo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ilang beses nang binabanggit ni Pangulong Duterte ang martial law. Binanggit niya muli ito nitong Sabado nang sinabing magdedeklara siya ng martial law kung masyado nang malala ang sitwasyon sa bansa. Kung gusto ko at it will deteriorate into something really very virulent, I will declare martial law if I wanted to. Walang makapigil sa akin. Bago bitiwan ng Pangulo ang mga salitang ito, ang giyera kontra droga ang tinatalakay niya sa harap ng Davao City Chamber of Commerce and Industry. Kaya naman nababahala ang ilang nakaranas ng kalupitan ng martial law sa ilalim ng rehimeng Marcos. Pananakot yon, foul talaga yon. Nasa constitution na yon, sasabihin sa'yo, wala akong kikilalanin. Constitution man yan, Senado man yan. Kasi bansa ko ang nalalagay sa alanganin. Teka, bansa ko rin yun eh. Nakakatakot, no? It's a very frightening thought. Mas maraming taong naghirap nun. Many people we lost our freedom. Pero kung sa Senate Minority Leader Ralph Recto ang tatanungin, ang pahayag ni Duterte tungkol sa martial law ay bahagi lang ng kanyang agresibong estilo ng pananalita. Inihalin tulad pa niya ang buladas ng Pangulo sa asong laging kumakahol pero bihira mangagat. Ayon naman kay former UP Law Dean Pacifico Agabin, isang constitutional law expert, may limitasyon ang kayang gawin ng isang Pangulo sa ilalim ng 1987 Constitution. Ang dalawang grounds lang na pwede ay invasion and rebellion. And then, public safety must require it. Unless, sasabihin niya, in-invade na tayo ng China, inoccupy na nila yung Bajo de Masinloc, di mayroon ng invasion. So, but he must go to the second requirement, which is when public safety requires it. Paliwanag ni Agabin, sa loob ng 48 hours matapos ang deklarasyon ng martial law, kailangan personal na mag-submit ang Pangulo ng report sa Kongreso. Magbobotohan naman ang Kongreso at kung makakakuha ng majority vote ay pwede nilang bawiin ang dineklarang martial law, bagay na hindi pwedeng baliwalain ng Pangulo. Pwede rin naman dumulog ang sino man sa Korte Suprema kung magdedeklara nga ng martial law si Duterte. Susunod lang po tayo sa ating constitution. So don't worry too much about that legally correct statement of the President. Kinukondisyon niya yung isipan ng mga kababayan natin na magkakaroon ng martial law para hindi magulat. Sa isang statement, sinabi ng AFP na hindi sila nagrekomenda ng anumang uri ng batas militar. Nagagawa pa rin naman daw ng militar ang trabaho nito at nagagawa ang misyon nito sa ilalim ng batas. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.